Hello, magandang hapon na gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Ha! Isa na namang politics episode ang inyong matutunghayan, dito sa harapan. Harapan with Batu. Magre-react lang tayo sa harapan ng ABS-CBN with Batu de la Rosa. Tatanong natin kay Batu de la Rosa kung ano ang nagawa niya. Okay? Sige. Ng kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon. Pagkaretiro sa PNP, itinalaga siyang bureau o director ng Bureau of Corrections bago sumabak sa politika noong 2019 kung saan nagtapos siyang panglima sa senatorial race. Kasama natin ngayon, Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Bato, thank you for taking our invitation. Salamat. Thank you rin for inviting me here, Karen. Alright, tumatakbo kayo ulit sa pagkasenador, the second term. Ano ang ginawa ni Senator De La Rosa sa Senado? Nagpatawa lang ba kayo o nagtrabaho kayo? Nagtrabaho naman. Nagpatawa lang yan! Wala namang ginawa yan eh. Anong trabaho niyan? Yung hearing niya na Pedelix. Wala namang ebidensya. Pisti. Di ba pwede sigla trabaho, minsan patawa rin, pero more on trabaho. O anong ginawa Okay. niyo, sir? Marami tayong Wala kang nagawa kasi nga, ito nga billboard mo, tingnan mo. Oh, ayan. Ang laki-laki nasa Skyway yan Ano sabi? Sagot kita, itaga mo sa bato. Ng teteng naman. Dapat yung, achievement mo, yung bill pass mo, bill file mo. Pinail mo ng mga bill. Dito, maliit lang sana yung ulo mo. Putang na, mas malaki pa yung katawan mo kaysa sa ginawa mo itatagala lang ba natin sa bato? O isusulat natin sa tubig? Nanteteng naman na bato. Ginagawa mong mangmanga yung mga Pilipino. Dapat, isulat mo dyan yung achievement mo, yung ginawa mo sa loob ng 6 na taong kung i-renew pa yung kontrata mo bilang senador. Kasi ang mga Pilipino, mga Pilipino ngayon na hindi nababayaran, panahon na para mag-renew ng kontrata ng mga politikong pulpul. Mga politikong hambog. Mga politikong walang alam kundi magnakaw sa kaba ng bayan. Isa ka ba doon? I'm not saying na ika-isa ka doon. Marahil hindi ka nagnakaw pero ikaw ay tamad. Wala naman sigurong kaso sa pagsasabi ng isang tamad. Hindi kasama sa live lang sabihin mo sa isang politiko ay tamad. Okay? So, pakinggan natin mula sa kanyang bibig. Hindi niya nilagay dito eh. So, akala niya yung mga botante pa rin, mga mangmang pa rin. Kagaya noong 2016. Gaya na siguro, mga mangmang pa rin ng mga botante. 2025 na yun, hindi 2026. At nakakasiguro, 2025 na yun, hindi 2016. I should say rather. Senator Bato de la Rosa? Ano ang iyong nagawa bilang senador sa loob ng 6 na taon? 6 na taon ka bang nakaupo? 6 na taon ka bang ngaw-ngaw na ngaw-ngaw? 6 na taon ka bang iyak ng iyak lamang? So, panoorin natin mula sa kanyang bibig. Author at sponsor ng mga batas. Marami tayong mga issue na naimbestigahan through our committee. Marami tayong nagawa sa 3 committee na hinahawakan ko. 2 bilang chairman at 1 bilang vice chairman.
yung aking committee on public order and dangerous drugs. Ako ang chairman. Chairman na rin ako ng Marawi City Victims Rehabilitation and Compensation Special Committee. Tsaka yung Vice Chairman tayo ng Senate Committee on Defense and Security. Pero Senator, sa 29 na batas where you were an author and a co-author, ano ba sa mga yun ang nakapagbago ng buhay ng Pilipino? Sagot ng matino, ha? Sagot ka ng matino. Ano? Sige. Isa lang, sir. Magbigay ka. Ano? Kahirap, no? Sa dami, no? Ano bang pinaka-importante doon? Parang more on... Isa nga lang daw eh. Hinahawakan ko talaga na public order and dangerous drugs. Mahirap? Ha? Pedayalik siguro. Nagbago ang buhay ng iyong mga testigo. Number one na nakikita ko na napakalaking impact doon is yung Bureau of Fire Modernization Bill. Alam natin, Napasa ba? yung ating fire ay medyo hindi pa gaano ka modern. So with that bill, ay Bakit nasa fire ka? Ba't hindi police? Doon para sa Bakit di ka gumawa ng batas na matulis? Ba't di ka gumawa ng batas na mas makinis pa sa ulo mo? Para sa mga lesbo. Lesbo ng mga corrupt. Lesbo ng mga mamamatay tao. Lesbo ng mga gambling lord. Lesbo ng mga drug lord. Meron pa rin eh. Lalong lumakas mula ng 2016. Bureau of Fire. Pero kilala kayo bilang arkitekto sa drug war ni Pangulong Duterte. May Oo. nagawa ba kayo pagdating sa illegal na droga sa Senado? Meron. Wala! Na may mga Imbestigahan niya si Marcos yung Pedayalix. Yun lang. yung Promise. paggawa ng mga rehabilitation center sa mga regions at saka sa provinces. Yung pag-aminda sana sa yung bagong yung Dangerous Drugs Act, kung saan may mga gusto tayong mga i-amend na mga provisions na medyo Ba't di mo nagawa yun? Ba't di mo ginawa? maraming Wala eh. Busy sa ano eh. Pedayalix ng hunghang. Wala namang napala. Nag-media exposure lang. Eh lalong lumabas. Sa kakakinig niya kay Duterte, kasusunod niya kay Duterte, siniraan siya. Ngayon, mababa ka na sa survey. Hindi totoong number 5 ka. I promise to you, Bato de la Rosa, you're lost in the Senate. Promise, I campaign you to not vote with you! Because you're not 6 years in the Senate. You're not doing your fucking job. You're doing a monopoly and you're doing ipinag-uutos ni Duterte. Ang trabaho mo ang protektahan ng mga Duterte. Hindi trabaho mo ang maging senador ng Republika ng Pilipinas at maging isang hindi tagapagligtas ng mga Duterte. So, maging senador ka lamang dahil kay Duterte. Malaking utang na loob mo kay Duterte. So, kailangan mo yung punuhan at kailangan mo yung suklian. So, hindi ka karapat-dapat na maging senador. I promised you, you're not in the my list and you're not in the Magic 12. Okay? Kaya, please don't campaign. Panoorin muna natin, tuloy muna natin ito. opposition, maraming nag-oppose. So, yun. Okay. Tanong ko, no, ang problema sa sitwasyon nyo,
talagang kahit anong gawin nyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Nagsisisi ba kayo sa pagkaka-implement o kinalabasan ng drug war na yun? Hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Wala kang babaguhin doon? Wala akong mabaguhin. Kaya nga ako naging senador dahil doon sa drug war. Di ba? So, Hindi! ganun. Pero Ako mahigit sabihin, oh, 20,000 katao sinasabing namatay. sinasabi lang nila yan. Pero Marami collateral damage daw. May hirap. Actually, ang official data is 6,000 plus lang. Kahit na 6,000, marami pa rin yan, di ba? But then again, alam mo, kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Patuloy ang drugs. Walang war. Okay. So, kailangan talagang, alam mo na, Okay. seryosohin. Now, in 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. Talaga naman, shit happens. There are Pero times. tama ba yun na sabihin yun? I don't know anong context na gustong palabasin niya. Basta sa akin, kami, Pero bata namatay, 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I am not referring to the child. I am referring the operation. Yung operation na umalpak, nagtimaan yung bata. Hindi ko sinasabing shit yung bata. Shit yung operation. Shit happens Pero yung result ng operation. pinarusahan mo ba, sir, yung mga polis? Uy, iniimbestigahan yun at nagkakaso yung mga pulis na involved. Na-promote pa eh. Pinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko. Tangina, Yun ang bata tanong. yung Ang bato! namin, napaka-heartless. Naging bata ka rin. Ang drug war sa ordinaryo. Dapat tiniris ka na lang ng Hindi ba tatay mo eh. naman yung bata? Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala akong pakialam, ano pakialam ko? Chief PNP ako. After that, mag-retire ako. May retirement ako. Bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Kasi kung hindi natin gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na addict. Pero Hindi mo pigilan yan. Dahil ang Ulul! Baka nga ikaw ang adik eh. Presidente na adik, ulul. Kaya ba niyang patakbuhin ng bansa kung adik yun? Buang ka na bato. Tangangot. Malamang baka ikaw ang adik. Diba? Buang. Tinutino ng tao tapos sabihin mo adik. Si Amy Marcos pwede pa. Wiset! Ayusin mo ba to? droga, grabing kalat na droga. Pero ang akusasyon ni dating Senator Eh di Antonio sana wala nang Fernandez drugs Duterte ngayon eh, kung ay effective actually yun. ang biggest drug protector. Andyan na naman, naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako hindi ako naniwala. paano yung mga dokumentong Huwag pinalabas pahayaan niya? mo. May BPI Julia Huwag mo Vargas. pansinin dito. Wala, Okay. ayaw ko pag-usapan yung kasing tao na yan. Ayaw pag-usapan kasi Alam mo, totoo. Pasensya na kayo, maghirap pong hindi konti tumawa pag si Senator ang karap. Kasi ganun po kayo sa Ayaw issue. pag-usapan Eto, malaki kasi today. totoo. Si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Anong reaction mo doon? Go ahead, kung anong gusto nila. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila, Dapat, i-engage bakit sila. pa nyo kasi kontrolin? Basta ako, Hindi naman kayo gobyerno, di ba? Yung aking paniniwala. So, ibig sabihin, kinokontrol nyo nung nakakaang administrasyon, kinokontrol nyo. Dito, ICC. Di ba? We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Kung Fine. talagang may jurisdiction ng ICC. Go to the Supreme Court! Very clear yan. Very clear yan. Na yung kanina, Now! Na pag Now and now! bigyan nila ng permiso, yung Alam nyo, nakakaano lang panoorin eh. Permiso Wala. sa Parang court na tinataga mo lang talaga sa bato. Effective na ang Pag ating tinaga mo sa bato, sa membership. tatalsik lang ang taga mo. Wala silang jurisdiction. Ganun lang May yun. dalawang judge, may Mapurol dissenting pa opinion. rin. In-explain nila sa dissenting opinion Pag yan. tinaga mo sa bato, Matatalo lalong ka. pupurol. Ang bumoto Ha? for Entiende? So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice.
It is all about control. Gusto lang Control for what? Ha? Nakakaano lang panoorin eh. So, kayo mga kaibigan, mga kapatid, mga kasangyo sa pananampalataya. Ha? Gusto nyo bang buwang butuin ito? Go ahead! Pero pag ayaw nyo na, kiss nyo na po sa inyong mga listahan. Wala naman pong ginawang matino. Ha? Gumawa lang ito ng mga batas para sa mga Duterte. Magtatrabaho lang to para sa mga Duterte pag nanalo ho ulit. Ha? Huwag nyo na ho pagbigyan, mga kaibigan. Wag na. Sayang lang. Hundreds of millions ang budget nito. Sayang ho. Maghanap na lang po kayo ng bago. Alam mo kasi mga bago, pag bago ang mga binoto nyo, masigasig pa yan. Magnanakaw din naman yan sa susunod, pero ngayon, masigasig pa yan. Magpapakitang gilas sa mga tao. Pag nakapagpakitang gilas na naman, magnanakaw na yan. O, palitan na naman natin. So, kailangan natin ng bago para progresibo. Ha? Yun lamang ho. At magandang hapon, araw, gabi po sa inyo lahat. Iboto nyo si Bato kung gusto nyo. O kung ayaw nyo, ligwak nyo na po. Adios.